Ito naman po yung tanong ko. Noong 2017 po, sir, nabanggit nyo po yung hidden deposit ng Duterte na nagkakahalaga ng 44 million. 44 million dollars. Yeah. So, yes, in pesos, mga 2 billion mahigit yung transactions, no? Yes, yan, nilabas natin yan. So, pinag-aralan namin yan. Eventually, na-confirm ito ng ombudsman. Na-confirm ito ng ombudsman, At sinabi niya, base dun sa mga nakuha niyang AMLAC documents, ito si Overall Deputy Ombudsman Arturo Carandang. So, yung reklamo ko na plunder kay Duterte noong 2016, ang mga naka-attach na dokumento doon, itong bank accounts na sinasabi mo, Mark. Apo. Tapos nag-investiga ngayon yung ombudsman, nakakuha sila ng kopya sa AMLAC kasi meron yan silang memorandum of agreement na pwede silang kumuha for investigation purposes. Nakuha niya, accurate, tama yung nakuha ko ng mga dokumento, hindi fake. Sinabi niya ngayon yan nung tinanong siya sa media, sinabi niya na parehas yung sinabi ni Trillanes na hidden bank account, ill-gotten wealth ni Duterte. So ganon. Ang ginawa ni Duterte, tinanggal niya sa pwesto yung Deputy Ombudsman. Tinanggal niya yung nag-iimbestiga sa kanya. Hindi ba very suspicious na yon? Nag-iimbestiga yung Ombudsman, tinanggal niya sa pwesto. Kahit na may Supreme Court ruling na yung Deputy Ombudsman, hindi mo tinatanggal yon, no? So anyway, ngayon, wala nang nag-iimbestiga sa kanya. Pati yung AMLAC Executive Director, pinalitan na rin yung tao niya na. So ngayon, gano'n na yun. Kontrolado niya na lahat. Pero, ang problema din ngayon, perpetual na nakalagay sa system natin. Sa AMLAC yung mga na yun, yung mga numero na yun. At isa pang problema niyang ginawa, joint account sila ni Sara. Joint sila ni Sara doon sa account na nilabas ko. Kaya ngayon, actually, impeachable offense yan. Impeachable offense yan kasi hindi na-declare ni Sara, di ba? Tapos naging parte siya ng money laundering, tapos ill-gotten wealth, corruption yan. Joint account. Kaya, pati si Sara Duterte tatamaan dyan. Alam mo, Sen, naniniwala ako na siguro pati sa mga viewers dito and yung mamamayang Pilipino, hindi na masyadong napukusan o hindi na masyadong naintindi yung part na tinanggal pala, no? Yung nag-imbestiga. Kasi talagang aaminin ko, ako that time is talagang pwede akong sabihin na bulag na followers. That time. Kaya sabi ko, anyway, Sen, sa tingin nyo, saan po nanggagaling ang yaman ng Duterte sa palagay ninyo? Based dun sa pag-investigate namin sa kanya, pag-profile namin. Galing yung illegal gambling, sa drugs, illegal drugs, pati sa illegal mining, corruption sa City Hall, yung ghost employees, 700 million per year ang kinikita niya doon. No. May COA report na ito. Kaya ito lalabas din ito. Tapos, ang tama ni Sara dito, pinagpatuloy niya nung mayor siya noong 2010 to 2013, tuloy-tuloy yung ghost employees doon. Pati yung 2016 to 2022. May COA report yan. At ilang beses sinasabi ng COA na itong mga tao na to hindi existent. Tapos, ngayon, ito yung mga 1530 na parang ghost employees, no? So, yan yun. Yan yung mga pinagkakakitaan niya noong time na yon. Yung Intel fund niya, tsaka yung confidential fund niya, yan na yun, yung kiniklear niya ng ghost employees. 700 million ang total nun per year.
yung illegal drugs, illegal gambling, at sa mga kontrata, government contracts sa Davao. Ayun. Sen, itong Lahat mga talaga. binabanggit mo, malalaking Yeah. pera na ito no po. Pero may isa pa akong tanong. Tingin mo meron pa ding nagpopondo sa kanila? May karagdagang mga nasa likod na nila na nagpopondo pa sa kanila bukod dito sa binabanggit mong mga to? Nung kampanya noong 2016, isang na monitor namin, nagbigay ng pera sa kanya yung China, yung Beijing. Okay? Tapos, nung panahon niya, nung termino niya as president, diyan na monopolize sila yung drug trade. Yan si Michael Yang. Sila yung mga nagpasok. Sila yung nagpasok nung tuneto-niladang shabu sa customs. Ayan yon. Ni-report yan ng isang PNP, no? Si Colonel Acerto. Anong ginawa niya kay Colonel Acerto? Ito yung PNP, Drug Enforcement Group, na nagmagandang loob, na naniniwala dun sa kanyang war on drugs. Nakita niya, kaibigan ni Duterte si Michael Yang. So parang wina-warningan niya na drug lord yung ano. Nung nakarating kay Duterte yung report ni Colonel Acerto, imbis na layuan niya si Michael Yang o uliin niya o itokhang niya, inarbor niya. Sinabi niya, hindi ito pwedeng matino itong tao si Michael Yang, negosyante ito, inarbor niya. Tapos si Colonel Acerto, inutusan niya, sinabi niya, patayin niyo yan. Si Colonel Acerto. Kumbaga, biruin mo yung nag-iimbestiga na pulis, ginagawa niya yung trabaho niya, yung pa yung ipapatay. Tapos binaliktad na, sila na ngayon yung kinasuhan. So yan yun. Ano pa ang pinagkakakitaan nila? So droga, nung panahon niya, yung Intel Fund na 4 billion pesos a year, kasi wala namang sinusuportahan na intelligence agencies Diretso talaga sa bulsa niya. Yung Pogo, kumikita sila doon. Yan, yung mga prangkisa ng Pogo. Pumasok yun Pogo no? 2016 start po. 2016 to hanggang matapos termino niya. Ano pa? Yung mga big ticket projects, no? Yung frigate scam, yung modernization ng AFP, kumikita sila ng malaki ron. Yung mga malaking construction, kumikita sila doon. Kumbaga, ang dami talaga. Lahat ng mga pwede pagkakitaan. Yan, customs, BIR, smuggling ng bigas, lahat ng pwede ng pagkakitaan. Yun. Kaya ngayon, di ba, hindi ko pa nakalimutan ko pa sabihin, yung Farmally, di ba? Opo, mukhang uumpisahan pong investigahan sa Congress yan. Oo. Tapos yung bakuna, yung vaccine nung COVID, ang binili dito sa Pilipinas, yung Sinovac. Ang bili ng Indonesia sa Sinovac, kung hindi ako nagkakamali, mga 1,700 pesos per vial. Ang binili nila Digong, in-overprice sila ng 2,000, mga 3,700. 3,750. Kada isang vial, tapos 50 million vials yung binili nila. So 100 billion pesos ang kinita nila. Dito pa lang, sa bakuna pa lang na to. Parang hindi mo pag-uusapan dito yung M, Senator? Parang hindi mo pag-uusapan dito yung M as million. Billion. Pag-uusapan dito is B, billion. Ano po?